Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update tayo. Update mga kababayan. Itong mga taga-suporta ni VP Inday Sara Duterte ay nagtipon-tipon po. Sabay na po ito mga kababayan. Yung isang grupo po ay nasa Veterans Memorial Medical Center. Ito mga kababayan, at meron silang live. Ito ngayon yung live nila. Nagsasalita yung isang vlogger ng Banateros mga kababayan. Sino ba to? Hindi ko kilala to pero kasama po nila to, kasama nila. Kasama yung scammer. Saka yung jaculero, So yan, meron po silang live ngayon. Ano ba sinasabi nito? Saglitan lang natin sinasabi niya. Ano po, iba po yung hindi po natin sinasali dyan ang SMNI kasi alam natin na SMNI nagpapalita talaga yan. Namamahala ng kabanang bayan, hari ng pondo, pero involved sa bribery. Okay. So, yan po siya, si isang membro ng Banatero. So, live po sila dyan sa SMNI at meron silang live na rally dyan po sa sa Veterans Memorial Medical Center mga kababayan. Kasabay po niyan, meron din po silang rally dyan po naman sa Davao. Pakita ko na rin sa inyo mga kababayan. Ito po, itong mga taga-suporta ni Sara Duterte ay nag-stage po ng People Power dyan po sa Davao. So, baka lang yan, People Power. Yan. People Power. Ayan lang po kasi konti lang po sila Kasi kung marami yan, People Power. Yan. Power. Yan. Pero, dahil konti lang sila, People Power. Ayan mga kababayan, sana doon po sila sa Davao at ongoing People Power daw sa Davao City. Ayan mga kababayan, ito yung bilang litrato, papakita ko sa inyo. Ayan po, ilang mga literato nga lumalabas po sa social media. BBM resigned. Ayan, panawakan nila hanggang ngayon, ganyan pa rin, BBM resigned. Eto mga kababayan, ayan, parang lang alam niyo, parang namamasyal lang sa park. Parang namamasyal lang sa park eto mga ito, na hindi naman talaga pumunta ron para mag-rally. Ang ginawa lang nito, makiusyoso kung ano nangyari, mag-picture-picture at para lang masabi na nandun kami sa People Power sa Davao. People Power. Ayan, sa Davao. Mga kababayan. We are not Filipinos for nothing. Pero yan, sila halos para magkakamag-anak lang At nagpunta dyan, wala lang. Mema lang, baka para masabi lang na nandun sila. We stand with BP Sara. Ayan pa, may mga picture na we stand with BP Sara. Ayan, we stand with BP Sara. Ayan po yung mga litrato nila. Alam nyo, nakakaawa itong mga taong ito na nagpapagod para ipagtanggol si BP Sara. Si BP Sara naman, ayaw niya pagtanggol yung sarili niya. Ayaw niya ilabas ang katotohanan at ayaw niya magsalita tungkol doon sa tinatanong. Napakasimple lang naman ng mga tanong na dapat niyang sagutin dahil ito ay may kinalaman sa pondo ng taong bayan. Pero ayaw niyang sagutin Hindi ko maintindihan kung bakit. Di ba? Kung wala ka naman talaga tinatago, bakit hindi mo sasagutin? Di ba? Pero kaya nga, yun siguro, merong sigurong tinatago, kaya nga hindi niya masagot-sagot. At ang daming dahilan. Kung ano-ano na lang, kung sino-sino ginagamit niya para makaligtas siya dun sa katanungan ng taong bayan. At baligtad pa, sinisisi pa, masama pa tuloy itong mga kongresista na ang gusto lang naman ay malaman ng katotohanan. Well, anyway, ito na mga kanilang mga rally-rally, karapatan nila yan. Ewan ko lang kung ano mangyari dito sa kanilang People Power. Yan. Yan mga kababayan. Okay, pero hindi ito pag-uusapan natin. Nabanggit ko lang sa inyo. Nabanggit ko lang. Ay, teka lang
idagdag ko na rin, ano ba ang balita dyan sa lungsod ng Maynila? Balitang Maynila tayo mga kababayan. Balitang Maynila. Nag-post po Nag-post po si Mayor Hani Lacuna. Ayan po. Ayan. Si Mayor Hani Lacuna. Yan po yung mga bago niyang post sa kanyang Facebook page. Doktora Hani Lacuna. Yan po nakikipag usap siya sa mga batang Maynila. Ayan mga kababayan. Sabihin na naman ng mga ano rito, ng mga basher. Eleksyon kaya naglalabasan niya mga yan Dati naman di lumalabas yan Ngayon lang lumalabas siya kasi mag-eleksyon na. Ayan na naman ang sinasabi ng mga basher. Alam niyo sa totoo lang, hindi ko maintindihan sa inyo lalo na yung mga DDS. Mga DDS lang naman na maingay Ako alam niyo hindi ko kayo maintindihan. Kapag lumabas at may video, sabihin niyo pa-epal. Sabihin niyo pa-epal, kaya lang lumalabas yan kasi may video, papasikat lang yan, pa-epal lang yan. Ngayon, eto. May picture. Sabihin nyo kasi, eleksyon, pa lang. Hindi na tuloy alam kung saan nalalagay itong mga to. Lalo na si Mayor Hani Lacuna kasi hindi naman sanay talaga to sa social media. Hindi sanay to sa camera Ayun nga lang daw ang pagkakamali niya. Hindi katulad ng iba na sanay sa social media. Pagharap sa social media sa camera, ang bait-bait, pero pagtalikod, para palang demonyo. Maraming ganun mga kababayan si Hani Lacuna hindi nasanay sa dyan sa social media sa camera. Kaya sinasabi yun ang pagkukulang ko. Ako nagtatrabaho. Kaya lang hindi ko binobroadcast. Nangyari, yung mga tao pala gusto nila pag may ginagawa ka gusto nila naka-broadcast para malaman daw nila. Yun ang nakasanayan nila Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi po ganun si Hani Lacuna. Ito na lang pong huli. Kasi siguro sinabihan na siya, Mayor Hani, kinakailangan mong ipakita yung ginagawa mo. Kahit sa huli na lang kasi hindi nila alam yung nangyari. Hindi nila alam yung ginawa mo. Pero okay na yun. Ang mga totoong Manileño, alam nila ginagawa ninyo. Yung mga maingay lang sa social media, yung mga nandyan lang sa Gedli, hindi naman talaga mga mga kumbaga mga DDS lang yan na nakikichismis lang yan pero hindi naman talaga yan na kumbaga talagang mga Manileño. So wag kang pa-apekto, basta tuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod at alam ng Manileño kung sino ang iboboto nila sa darating na 2025 mayoralty election dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya yung iba nagsasabi, sure win na raw sila. Ewan ko lang. Abang-abang na lang tayo sa darating na eleksyon. So ito mga kababayan, umiikot si Mayor Hani Lacuna at ito nga sabi niya, ang kalinga at pagmamahal sa bawat Manileño ang laging nasa puso at sa aking gawa. Patuloy po tayo magsisibing gabay para sa mas maliwanag at marangal na Maynila para po sa inyo kayang-kaya. Yan po si Mayor Hani Lacuna. Alright? Sa mga mga fake news dyan sa mga trolls, alam ko maraming trolls puro lang fake news yan. Hindi nila kumbaga panay paninira. Kaya huwag po kayo maniniwala. Tingnan nyo po yung nasa ground. Yan po ang totoong nangyayari dyan sa lungsod ng Maynila. At kung merong mang kasiraan, tingnan ninyo kung sino yung naninira. Kung sino yung may kagawan, sino yung mga tulongis na korap na gumawa ng mga katulongisan dyan. Tingnan nyo muna bago kayo magsalita. Okay? So, eto mga kababayan. Teka. Eto na. Ito yung ating pag-usapan. Haba ng intro, Pasensya na po kayo, Okay, ito yung pag-usapan natin. Meron akong bidyong nakita na tila ba ang tawag ni attorney
Zuleika Lopez kay Vice President Sara Duterte, I love. LOVE. Mga kababayan. Sabi rito, tama ba yung pakinig ko? So, paririnig ko sa inyo yung sinabi, pero dapat naka-headset eh. Kasi hindi yata masyadong rinig. Pero try natin. Pero sabi daw ni Zuleika Lopez kay Sara Duterte, love, don't leave me. Yan, mga kababayan, dami marites, oh. Dami talaga marites, oh. Alam niyo yung mga itong issue na ito ni Sara Duterte, umabot na po dito sa sa pag-iibigan. Kasi may kumalat na chismis na galing mismo kay Montulfo. Basahin ko bago ko pakita sa inyo yung video na kung saan narinig yung sinabi ni Zuleika Lopez, love, don't leave me. Pero may sinabi dyan si may sinabi si Montulfo eh. Teka lang, tingnan muna natin yung sinabi ni Montulfo Pakita ko lang sa inyo. Yung sinabi niya tungkol doon sa dalawa. Ito. Sana yan? Ito. Sana. Eto mga kababayan. Nasaan na yung teka lang. Yung gusto ko sa post mismo ni Montulfo sa kanyang kanyang Facebook page natin makita. Parang wala Eto na lang mga kababayan, sinyer naman ang isang vlogger. Ito mga kababayan, sabi ni Montulfo, si Sara at Zuleika ay matagal lang magkasindahan. Sara is a lesbian, tomboy, ACDC siya. Ibig sabihin na ACDC, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Ginawa na rin palang content ito ni Bud. So si Montulfo nagsabi mga kababayan na si Sara Duterte at si Zuleika ay matagal lang magkasintahan. Dahil nga si Sara Duterte ay lesbian. According to Montulfo na sinyer ni Vlogcaster Armandin, Sara is a lesbian, tomboy, ACDC, pwedeng pambabae, pwedeng panlalaki. Ayun mga kababayan, ayan po yung bago na lumalabas sa chismis. Kung bakit politika, nagkaroon ng medyo ibang usapan tungkol sa pag-ibig naman. Showbiz ang dating. Naging showbiz mga kababayan yung pinag-uusapan eh. So, eto, pakinggan nyo pakinggan nyo itong video. Tingnan nga natin kung tama ba yung kasi sabi sa caption, tama ba ang rinig ko? Na sinabi love, don't leave me. Sabi rin no Zuleika Lopez. Ito. Okay, so yan mga kababayan Ayan yan. So, ang sabi rito, narinig daw niya, love, don't leave me. Sabi niya, tama ba? Kailangan daw naka-headset, so hindi ko hindi, kasi pag headset ko, hindi nyo rin maririnig. Ayan love, don't leave me. And love, don't leave me ba ang pakinig ko? Tama ba? Get your earphones, try to hear the uttered words clearly.
sabi ng isa nating kababayan. Ayan, no? So, pwede nga totoo yung sinasabi ni Montulfo na may relasyon. Kaya, mga kababayan, kaya pala, sobra-sobra yung concern ni VP Sara Duterte dito kay Attorney Zuleika Lopez. Dahil according to Montulfo, matagal na niya na pala silang magjowa. At ito, may narinig daw yung ating kababayan. Hindi lang natin masyadong nakita kasi narinig kasi masyadong malakas. Ewan ko lang kung kapag naka-earphones, kung maririnig natin. At tatry ko ilagay yung link sa description. Lalagay ko yung link para kayo makinig, mag-earphones kayo para marinig ninyo kung ano talaga yung sinabi. Kung totoo bang sinabi na love don't leave me. At yung kay Tulfo naman, si Montulfo hindi na magsasalita yan pag walang basyan eh. Si Montulfo rin yung nagbalita ay na mismo inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may relasyon sila ni Garma. So ito si Montulfo. Chismoso eh. Marites eh. So parang ganun din. Sinabi niya na magjowa itong dalawa. Matagal na sila magjowa. Dahil nga daw si Sara Duterte ay ACDC. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. So yan mga kababayan. Kayo na humusga. Kasi kung titingnan niyo yung mga previous pictures ni Sara Duterte, may picture nga siya kalbo eh, talagang astigan dating. So, pwede. Pero, mahirap din mahirap din maniwala sa ganito, sa mga marites lang. At yan naman ay binasa lang natin at pinag-usapan natin dahil yan yung nakasulat sa social media. At isa pa, mahirap din paniwalaan agad-agad. Kasi baka maging parang ma-divert ang issue. Na ang talagang issue ay mukhang pinagtatakpan, mukhang hinaharang nila. Binabantayan nila itong si Zuleika Lopez para hindi makapagsalita. Bantay sarado. Dahil sa tingin ko, marami pong alam si Zuleika Lopez pagdating po dyan sa issue ng confidential funds, sa paggastos ng confidential funds, dahil nga siya po ay malapit kay Sara Duterte. Siguro bawat kilos nila, bawat lahat ng sikreto ay alam ni Zuleika Lopez. So, doon lang ako titingin. Bakit talagang pinagtatanggol, bakit talagang galit na galit Sara Duterte at naiipit si Zuleika Lopez. Doon lang ako titingin. Doon sa issue na kasi nga daw magjowa sila. Ayokong tingnan yun. Kasi baka diversionary tactic lang yun. Pero talagang dahilan para sa akin kasi yun yung reason. Kasi ewan ko hindi naman kasi. Hindi naman siguro siya, boyish siya. Pero may relasyon sila. Hindi natin alam. Pero basta ang alam natin, sobrang pagkikare at pagbabantay ang binibigay ni Sara Duterte dito kay Zuleika Lopez na magdududa ka na lang. Pero para sa akin, ang tingin ko dyan, ayaw nilang magsalita si Zuleika Lopez dahil nga delikado. Kapag nagsalita ito, iyari ka, Inday. Iyari ka, sigurado. May kalalagyan ka. At doon naman sa kung magjowa sila, ay di, ewan ko. May di lumabas siya yung mga marites. Maglabas kayo ng picture na magjowa. Na silang dalawa ay magkarelasyon. Mahirap yung kwento-kwento lang. Diba? So, yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.